Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat at special po itong pag-uusapan natin. Madalas natin mapanood sa mga health bloggers yung tungkol sa anong dapat gawin para makatulog, ano yung mga meditation at kung ano-ano pa, no? Pero bihira natin marinig, ano ba ang tamang posisyon ng pagtulog at ano kaya ang personality nyo base sa inyong posisyon ng pagtulog. So ang pag-uusapan natin ay sleeping position and personality. Aba, alam niyo po ba kung kayo ay may halimbawa back pain, may tamang posisyon ng inyong pagtulog. Kung meron kayong GERD, kung kayo'y humihilik, meron pong tamang posisyon ng inyong pagtulog. Pero, itong personality, medyo naiiba to. Abay, malalaman pala natin kung loner ang isang tao base sa posisyon ng kanyang pagtulog. Halimbawa, tingnan natin itong mga nakikita nyo ngayon. Ano po bang paborito nyong posisyon dyan? Sige, meron dyan yung parang parang fetal, parang sanggol ang posisyon ng pagtulog. Meron dyan nakaipit ng malaking jumbo hotdog o yung dantayan na tinatawag nyo. Meron nakadapa. Meron namang iba, ang bandang legs lang nakaipit. Meron namang iba, parang troso ba tawag doon? Yung parang nakahiga lang ng diretsyo. Di ba? So yan ang ating pag-uusapan. Sang-ayon po sa mga sleep expert. Ito pong sasabihin ko ay base po sa mga sleep expert. At yung iba gawin na lang natin sigurong nice to know o kung maniwala man kayo hindi, nice to know, di ba? So gawin natin for fun na rin itong ating lecture. So ito, sang-ayon sa mga sleep expert, yung posisyonin ng pagtulog actually ay nakakapagsabi ng inyong natatanging traits and behaviors. Aba? So, ngayon ko lang nalaman yun kasi ako matulog ako kadalasan left side. Dahil napansin ko yung aking GERD, mas hindi umaatake kung ako'y natutulog on the left side. No? Pero, sang-ayon pa rin sa kanila, meron pong tatlong common na posisyon sa pagtulog. Ay natutulog ka sa side, natutulog ka naka-flat ang iyong likod, o kaya natutulog ka naman na nakadapa, yung stomach nyo ay nakalapat sa kama. Yan yung kadalasan na variation. Pero may iba-iba pang position yan. So, iisa-isayin natin, no? So, yan yung mga nakikita nyo. So, tingnan nyo muna. Ano kaya yung kadalasan yung posisyon? Yan, isa-isayin natin. Yan, parang fetal position ang tawag dyan. Yan. Ito naman, para kang troso nakahiga on the side. Then, meron naman iba, kala mo may nakayakap ka, pero wala naman. Yung iba, talaga may kayakap. Yung iba naman, wala talaga, no? Ito naman, yung bandang legs lang niya ang nakaipit ng unan. Tapos ang kamay niya kadalasan nasa ilalim ng unan. Di ba? Pag natutulog. Meron namang iba, ganyan. Usually ganyan, no? Mag-asawa pag nag-aaway. Yung isa nasa kaliwa, yung isa sa kanan nakaharap. Yan, pag hindi nag-uusap, ganyan ang posisyon. Then meron ako nakita mga nagsasabi, Dok, ako matulog ako para ako nagsuswimming. Parang nakadapa talaga. Yan, may ganyan ng posisyon. So, dyan sa mga nakikita niyong posisyon, kagaya nito, parang troso lang na tuwid. Di ba? Yan sa mga nakikita niyong posisyon, meron po mga advantage and disadvantage po yan sa inyong pagtulog. So, anong mga advantage and disadvantage, pag-uusapan natin. At pag-uusapan na rin natin kung ano yung posisyon na maaring nagbibigay ng reflection ng inyong personality. Okay? Ayan, meron pang ganyan, starfish position. Parang, ano ba yung starfish? Hindi ko alam sa Tagalog yung starfish, no? Basta alam mo yun, masakit yan pag nadikit sa iyan, di ba? Dikya yata yung tawag nyo, no? So, yan yung mga stomach sleeper, free fall position, side sleeper. So, isa-isay natin. Unahin natin sa side sleeper. Alam nyo po ba na itong tulog na ganitong posisyon, kadalasan, yan yung mga rine-recommend ko pag kayo po yung may GERD. Pag may GERD, doon kaharap sa kaliwa. So, ito yung mga natutulog sa side na mapakanan o kaliwa. Bihira po yung natutulog na naka-flat sa kanilang likod o nakadapa na ang kanilang stomach. So, maraming tao na ganyan tulog, yan, side pa rin yan, no? Pero fetal position.
So ito pong position na to, many people prefer sleeping in a fetal position. So majority pala ng tao pag natutulog, ganito po halos ang posisyon. So maganda po yan. Ay bakit maganda yung ganyang posisyon? Mas komportable at the same time hindi inatake ng ng GERD. Tapos nalaman na yung mga taon ganito ang posisyon ng tulog, sila yung medyo more anxious, no? Yung medyo hindi mapakali, emotional. Tapos, sila yung medyo mahiyain. So, nakalagay, they even look shy when they meet someone for the first time. So, sa umpisa lang pala. No? Hindi. Talagang mahiyain kadalasan yung mga ganitong posisyon. Tapos, meron pang isa. Yung mga tao na nagkakaroon ng acid reflux, ito yung pinakamagandang posisyon ng pagtulog. Pero, suggestion ko, sa kaliwang side po kayo. Yan. So, yung mga nakikinig sa atin na may GERD, heartburn, acid reflux. So, kung kayo po may ganyang issue, any issue tungkol sa stomach o kaya acid reflux na tinatawag o hyperacidity, ito po ang pinakamagandang posisyon ng inyong pagtulog. I'm sure, marami po sa inyo na madalas na dumadaing ng ganyan, no? Acid reflux. Minsan may kinalaman sa kinakain, pero kadalasan din masasabi rin natin yung anxiety ng isang tao. Pag kayo po ay palaging takot, ninenervyos, tumataas asido ng tiyan nyo. At hindi lang yon, minsan may mga gamot naman ng mga may edad o yung mga nagme-maintain ng gamot nila sa alta presyon, sa diabetes at kung ano-ano pa, maaaring magbigay din ng problema sa sikmura. So, ito yung pinakamagandang position. Ito yung tinatawag na fetal position. Pero hindi ko lang masabi kung siguradong mga shy nga kayo. Mga emotional siguro at saka yung medyo anxious, yung palaging di mapakali. Yan, pwede. Ngayon, yung log position naman, ito naman yung parang troso, higang dire-diretso. Tinatawag din na parang soldier position ng tulog, parang naka-attention, parang ganyan. Yan yung tinatawag na log position. Ito yung mga tao na gusto nila matulog na nakaganyan. Nasa side lang yung kanilang kamay, saka yung binti, nakaganyan lang, dire-diretso. So, ano kaya? Yung mga taong ganito daw, totoo ba? Easy go lucky? Parang easy going lang. Yung parang okay lang. Bahala na, sige lang, okay lang. O may sinasabi din na social butterflies. Naku, yun ang delikado, social butterflies. Yung parang palipat-lipat ka makipagsosyalan, diba? Kung saan merong sigurong pakinabang, nandoon, yan. Naku, titingnan ko ngayon matulog yung mga kaibigan ko. Kung sila ay mga social butterflies, easy, go lucky, ganyan. So, yung mga natutulog na log position, according sa research, sila naman daw ay log sleepers are trusting. Uy, mapapagkatiwalaan. Tapos, carefree. Parang, okay lang. Walang pakialam, parang ganyan lang. So, gullible, madaling utuin. Ayan, naku wala akong sinabi yan itong mga binabanggit ko po ay base po doon sa mga sleep expert, sineshare ko lang sa inyo. So, totoo ba yung mga natutulog na ganyan? Gullible, yung madaling utuin, pero mapapagkatiwalaan naman, pero carefree. Yan. So, meron ba sa inyong ganyan? O, lolo, lola, mamaya, pag natulog yung partner nyo, tingnan nyo kung ganyan na. Then, another position yung natawag na yearn position. According to research naman, yung mga natutulog na ganyang position, yan, yung kamay para nasa ilalim ng unan, ganyan. Sila naman daw yung mga open-minded. Aba, ganun pala yun. Open-minded, pag ganyan ang position. Ang problema, kung ikaw ay, for example, babae o lalaki, na binata at dalaga, at naghahanap ka mapapangasawa, kung gusto mo open-minded, dapat makita mo muna siyang natutulog. Kung paanong posisyon. Mukhang mahirap naman yata to. But, they are not as open as sleepers who prefer the log position. So, mas okay pa rin yung log position. Yan, open-minded ang log position Ngayon, itong mga yearn position, tingnan nyo naman, sila yung mga cynical, suspicious. Ito yung mga duda palagi, maduda. Ang bagal magbigay ng desisyon o mag-isip, matagal makapag-isip. Pero once na nakapag-desisyon, ay hindi basta-basta mababali. Yan naman ang kagandahan dito sa mga yearn position. So, kayo ba'y ganyan? Paladuda,
Sa bagay, maganda rin yung medyo duda ka sa lahat ng bagay, no? Hindi ka basta-basta magtiwala, no? Tapos, syempre, bago ka magdesisyon, pinag-isipan mo ng matagal at pag ito'y na-desisyonan mo na, ay wala ng palitan. Yan ang kadalasan, ang ugali daw ng mga ganyan tao kung matulog. Yung next position natin ay yung tinatawag na back sleepers. So, yung mga natutulog na ganyan, talagang tihayang-tihaya. Ano ba itong back sleep posture na to? Ito yung second most common. So, ang first at pinaka-common ay yung fetal, yung parang sanggol. Sumunod ay yung back position, yung talagang naka-flat yung inyong likod. Yung ganitong posisyon naman, madalas magkakaroon ng back pain. Pero ina-advise ko mag-rolyo kayo ng isang tuwalya, ilagay nyo po dyan sa may lower back nyo at ilagay nyo rin sa ilikod ng inyong tuhod pag kayo'y matutulog ng ganyang posisyon. Pati sa batok, mas maganda kung may nakarolyo din kayong towel o manipis na una na nakalagay sa inyong batok. Yung nga lang, pag ganito naman ang posisyon ng tulog nyo, madalas naman magdaing ng hyperacidity or yung tinatawag nga nating GERD. Okay, heartburn. Kaya pag heartburn, maganda side fetal o kaya medyo mas mataas ang unan. So, yung mga tao naman ganito ang tulog, according to them, mas nagigising sila na refresh. Parang magaang ang pakiramdam, rejuvenated. So, parang talagang nakapagpahinga pag ganito ang posisyon ng pagtulog nyo. Yung mga back sleeper naman, there are different ways to sleep on your back, di ba? So, nakahiga ka nga ng patalikod, pwede naman na soldier position, yung diretso, o kaya yung sinasabing starfish. Lahat yan ay tinatawag din na back position. So, ito yung soldier position, parang sundalo na, attention! Yan. Nasa side ang inyong kamay at diretso naman ang inyong legs. Yung soldier position naman, according to research, people prefer this sleep position are quiet and reserved. Aba, sila daw yung mga taong tahimik at medyo reserved. Paano bang sabihin sa Tagalog reserved? Parang conservative, parang ganon. They tend to hold high standards. Talaga siguro base sa posisyon ng sundalo siguro, no? Mas disiplinado at saka maganda ang standard siguro. Yun doon galing yun, no? Then, ang starfish position naman, yan, parang nakabukangkang ka naman, nakabuka yung kamay mo at saka yung legs mo niyang ganyan, na parang star. Yung starfish sleeping position naman, yung nakahiga ka na naka-widespread, outstretch yung iyong mga kamay at legs. According to research, hindi po ako nagsabi nito, yung mga sleeper na natutulog yung mga ganitong position, sila po yung selfless. Wow! Hindi makasarili. Helpful, matulungin, at good listeners. Mamaya, bago ako matulog, sisiguraduhin ko, posisyon ko parang starfish, nakaganyan. Tsaka nakabuka yung aking legs. Kasi para ako maging selfless, helpful, and good listener. Okay. They value friendship. Tapos, don't like being the center of attraction. Aba, maganda palang katangian tong starfish position, Subukan nyo nga. Lahat kayo mamayang gabi, ganyan tulog nyo, baka magbago ugali yung mga self-centered kayo. Ay, mga self-centered tuloy, selfless. So, ito pa, stomach sleeper. Yung mga natutulog naman na nakadapa. So, maganda tumisa sa may kabag, no? Ang tawag din dyan, prone sleeping position. Yan. Stomach sleeping is the least preferred. Alam nyo kasi minsan, pag ganitong posisyon ng higa nyo, hindi masyadong ganyan ng karamihan na natutulog kasi minsan mahirap huminga. Lalo na kung may mga problema sa baga, yung mga may emphysema, hirap huminga daw pag ganyan, may asthma, ganyan. So, yan yung tinatawag na prone sleeping position. Then, ang stomach sleepers naman, ayan na. According to studies, only a small percentage ng adult prefer this sleeping position. So, extra effort sa paghinga and lack of flexibility ng spine. Kaya pagising mo sa umaga, masakit ang likod nyo. Abay, na-try ko ngang dumapalan ng ilang minuto, no? Sakit, pati bato. Kasi, kung ang inihiga mo, yung mga massage bed na may butas, nakapasok yung mukha nyo doon, hindi masyado masakit sa batok yan o leg.
Pero pag ang hinihiga nyo ganyan, kama na straight, masakit talaga yan. Nakaka-stiff neck yan. So, yan yung mga posisyon na medyo, sabi ng pasyente ko, Dok, ginhawa ko pag natutulog ako ng paganyan Maginhawa nga, tama. Pero ang problema lang, minsan, maginhawa sa tiyan. Di ba? So, the most common variation ng stomach sleeping is the pre-fall position. Ano ba yung pre-fall position? Ganito po ang pre-fall position. Yung kamay nyo, nandyan sa may halos noon ninyo, ganyan ang position ng tulog. Yung mga nagpapamassage, di ba, ganyan din ang position. So, pre-fall ang tawag dyan. So, kayo ba'y natutulog ng ganyan? Parang hindi naman, no? So, ewan ko yung iba siguro ganyan. According to research, itong mga pre-fall sleepers naman, social and can border on being rude and nosy. Ayan, yung mga magsalita, rude. Ano ba rude? Masama ugali nun. Maiingay, yan. But deep down, they are sensitive. They can become uneasy by criticism. Ayaw nila makakarinig ng mga masasamang pagpuna sa kanila. Or dealing with extreme situation. Ayaw nila, hindi sila parang sanay na humandle ng mga matitinding sitwasyon. So, ang sleep position and health ay hindi dapat binabaliwala. Okay? Bagamat lahat tayo gusto natin, Dok, ano ba maganda para makatulog agad? Dok, hirap ako matulog. Ay naku, marami na tayong mapapanood ng mga video tungkol dyan. Ang hirap matulog. Anong dapat gawin? Narinig nyo na mag-chamomile tea, mga melatonin, yung iba dyan, magpamassage, meditation, sounds, patay mo yung ilaw, madilim yung kwarto, malamig, masarap yung higaan. Lahat yan, ginagawa na natin hanggang sa minsan umaabot pa sa pag-inom ng sleeping pills. Pero, yung tamang posisyon ng pagtulog may kinalaman din po sa inyong good health. So, kung alam niyo yung mga tamang posisyon ng pagtulog, bonus na lang yun sa mga ugali na ako mismo, hindi naman ako sang-ayon na 100% na lahat ng ganitong tulog, ganito ugali, lahat ng ganitong posisyon, ganito ugali. Siguro nagkakataon base sa research ng mga sleep expert. Hindi po ako. So, sleep position and health. It's not all about how many hours you sleep at night. The way you sleep matters too. Your sleeping position can make you more likely to experience back pain, heartburn, sleep apnea, and even a good night rest is important. Maganda ang inyong posisyon ng pagtulog. Okay? So, nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan at ako po si Dr. Gary C. Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe. Baka hindi pa kayo nakapag-thumbs up dyan o mag-click ng notification bell para ma-notify kayo kung meron ako mga latest na video. Huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe po kayo at i-click niyo po yung notification bell. At syempre, pag nagustuhan niyo naman po yung aking lecture, dyan po sa comment box, maglagay kayo ng I Heart GSK. I Heart GSK. As a sign na nagustuhan niyo lang po yung aking lecture at sumusuporta kayo sa aking channel. At the same time, invite your friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Promise, marami pa tayong mga gagawin mga lecture na yung practical lang, yung mga easy to understand, at the same time, medyo interesting by giving you some light jokes, fun, and laughter. Okay? So ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!